Good evening po mga kapatid. Salamat sa Diyos at muli tayong magkakasama. Piling ko na patuloy ang Diyos ang siyang gumalaw at kumilos sa atin. Salamat po at minsan pa tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. Good evening po sa inyong lahat. Nawa ay maayos ang ating reception sa gabing ito. Nariyan na po ba ang ilan? Okay. So, welcome sa ating midweek service. Okay, nariyan na po ba lahat? Good evening po. Good evening po Ate Ami, Kuya Amboy. Welcome sa ating midweek service. Sige po, tayo po ay panandali ang manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa gabing ito na minsan kami ay muling magkakasama sa pag-aaral ng iyong salita, pananalangin, at patuloy, Panginoon, na dalangin na kayo po ang magpala po sa bawat isa. Ang maaabot ng mensaheng ito, Panginoon, ay iyo nga pong samahan at ingatan, O Diyos. Sa iyo po pinagkakatiwala yung buong broadcast, Panginoon, na ito po ay maging mabiyaya. Hiling din po, Panginoon, na mga panalangin ng mga kapatid, ito man ay sa physical, spiritual, mental, maging Panginoon sa spiritual, kayo po, O Diyos, ang tumugon, O Lord, sa lahat ng pangangailangan. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo nga po ang gabing ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po mga kapatid na po. Salamat sa Diyos at tayo po ay nagkasama-sama. So, good evening po. Good evening po Ate Andrea, Ate Edna, Ate Maan, Ruby. Ate Marjorie, good evening. Good evening din po Ate Ellen. Good evening sa iyo Ate Pema. Okay. So, good evening Ate Bing, no? Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari niyo pong ilagay sa ating comment section or i-message niyo po sa akin kung ayaw niyo pong mabanggit ang pangalan. No po? So, okay.
Sige po, tayo po ay dumako sa awitin. Sundan po natin ang awit na ito, ang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa atin. Opo. At salamat sa pagsama. Magandang gabi po, Ate
ah, Reza, Ate Isabel, no? Gandang gabi. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Sige po, kung kayo po ay may mga nais ipagpasalamat sa Diyos, papurihan ng Diyos, maaari niyo pong ilagay sa ating comment section. Ano po, at kung sakali naman na kayo po ay may mga prayer request, maaari niyo rin pong ilagay, no, sa comment section. Sige po, tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. At minsan pa naririto po kayo sa midweek service ng TSC Filipino Ministry. So, yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi nito is Trusting God in the Impossible. No? Pagtitiwala sa Diyos sa panahon na imposible. At ito po ay patungkol sa pananampalatayang nakakapagbigay papuri sa Diyos. Okay? So, ang ating text ngayon ay Genesis 22. At ito po ang pagkakasabi sa Genesis 22. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moraya. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihahandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama ni Isaac at ang dalawang aliping lalaki. Papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kaniyang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon, anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po kami, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon yon, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan.
Mula sa langit ay nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Okay. So, doon sa 20 hanggang 24, no? Hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hus, sumunod si Bus, at pagkatapos ay si Kemuel, na anak ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milka ayon sa pagkasunod-sunod ay sina Kesed, Azo, Pildas, Hidlak at Betuel. Si Betuel ang ama ni Rebeka. Ito ang 8 anak ni Nahor kay Milka. Kay Reuma na asawang lingkod ni Nahor, naging anak naman niya sina Teba, Gaham, Tahas at Maaka. Okay, so ano ang synopsis natin dito? Sa Genesis 22, nakarecord po ang pinakamatinding hamon sa pananampalataya ni Abraham. At pagkatapos nyon ay pinarangalan si Abraham ng Diyos dahil sa pag-alay niya sa kanyang bugtong na anak. Though the commands seem unreasonable and heartbreaking, Abraham obeyed without hesitation, trusting God's promises. As Abraham raised the knife, God intervened, providing a ram caught in a thicket as a substitute sacrifice. Abraham named the place Jehovah Jireh, the Lord will provide. And it affirms God's faithfulness. This event only demonstrated Abraham's obedient faith but also foreshadowed the ultimate sacrifice of Jesus Christ. So mga kapatid, ang pinag-usapan lang natin dito, no, itong Genesis 22 at iba pang mga talata, iba pang mga chapter. In the end, dudugtong at dudugtong yan sa gospel ni Jesus Christ. Sige po, tayo po ay dumako na sa unang punto, no? Kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, number 1, that we should expect opposition, expect tests from God. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering, as one of the mountains I will tell you about. Okay. Trials refines faith. Okay? Trials refines faith. Temptation expose weakness. Kaya tayo ho mga kapatid, kung tayo man ay dinidisiplina, ito ay para ma-refine ang ating pananampalataya. Pero kung subok-subok na, sunod-sunod naman ang pagsubok, maaring ito ay pagpapakita ng ating kahinaan. No? So, makikita natin, no, yung kanyang synopsis at yung kanyang kawalan ng expectation. Hindi niya na-expect, itest yun sa kanyang Diyos. No? Hindi niya in-expect na, o in-expect niya, expect test from God, no?
expect natin na tayo po ay itetest ng Diyos. Expect natin na susubukan yung pananalig, pananampalataya natin. Okay, sabi dito, Abraham's journey included many tests, family tests, famine, fellowship, then the fight, the fortune, fatherhood, and farewell test. Now, lahat ng ito ay mga temptation. Pero sabi ng salita ng Diyos, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Kung tayo man, kung sila man, no, diyan sa mga talata na yan, ay nahihirapan. Try to imagine tayo pa na napaka-moderno na ng ating sibilisasyon. Okay? So, nagkaroon na muna ng test, nagkaroon uli ng famine, nagkaroon ng fellowship, nagkaroon ng fight, at nireveal na ng Lord ang kanyang kalooban kay Abraham, no? Okay. So, yan po, diretso na po tayo. Ano ang pinakakailangan natin? Ano ba ang dapat nating focus? Sabi dito, focus on promises, not explanation. Alam niyo po, maraming tao magaling mag-explain, pero hindi nakukuha yung magandang bagay. Okay. So, napaka-importante ho ng pag-focus. Focus on promises, not explanation. So early in the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." So Abraham obeyed without demanding explanation. So ano makikita ho natin dito? Sabi roon sa Genesis 12, verse 12, "Do whatever Sarah tells you, for Isaac is the son through whom your descendants will be counted." He trusted God's promise even when the commands seemed unreasonable. So nagtiwala sila sa Diyos, no? Kahit parang hindi ka panipaniwala, nagtiwala pa rin sila. At yan po yung isang marka sa mananampalataya, yung patuloy na pagtitiwala. Ang sabi rito, no? He trusted God's promise even when the commands seem unreasonable. Unreasonable ba ang mga naranasan natin? Okay. Trust God's promises. Okay. Sabi ron sa Habakkuk 2:4, "The just shall live by faith." And then sabi ron sa Hebrews 11, "Faith is the substance of things hoped for." No? Yung faith po, yun yung physical evidence ng isang property. Okay. Sabi natin sa panghuli rito, faith rests on God's promises, not human reasoning. Ito po, napakainam ito para sa lahat sa atin, no? Na makita natin na yung reasoning natin maaring ma-blurred, no? Pero lagi natin tatandaan na tayo po ay susubukin ng Diyos, no? At sa pagsubok na yon, napaka-importante na alam natin that we shall live by faith, and faith is the substance of things hoped for. So tayo po yung maniniwala, mananampalataya mga kapatid, to focus on promises rather than explanation. Maraming tao nakapagtapos, matatapos ang inaral, at magagaling mag-explain.
But in the end, laging talo, no, ng provision ang explanation. Okay? So, tuloy na natin. Ang pangatlong puntos is to defend on God's promises, no? Kanino tayo magde-defend? Sa promises ni God. Ano ang sabi niya? God Himself will provide a lamb for the burnt offering mission. And the two of them went on together. No? Nag-act sila doon sa gusto nila. They depend on God's provision. No? Okay, tuloy natin. So, sabi dito, depend on God's provision. At nabasa rin natin sa Genesis 20 kanina. So Abraham called the place, the Lord, the place. No? Abraham called the place. Yung place na yon na pinaglatagan kay Isaac. Tinawag niya yung lugar na yon na the Lord will provide. Okay? And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. So, mga kapatid, itong pag-depend natin sa God's provision, ito ay hindi lamang para sa mga malalakas, ito po ay para sa lahat. At dito, si Abraham ay masasaksihan natin that he trusted God's timing, he trusted God's positioning, and he trusted God's provision. Okay? So, napaka-importante yun, no? Depend on God's promises. So, ano pa yung makikita natin sa mga talata na ito? No? Pang-apat. Abraham took the wood for the burnt offering, placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife, as the two of them went on together. Okay. Dito ho, makikita natin yung nangyayari kay Abraham. Medyo siya po ay ipit, no? Sa isang kamay ay naroon si Abraham. Sa pangalawa naman ay naroon yung mga oportunidad, no? Na maaring mahalaga sa iilan. Okay. Lagi natin tatandaan ang mga trials, mga problems ay opportunity to reveal God's glory. Okay, so, pinatunayan dito na halos zero na yung kanyang kapatid. Okay. So, anong gagawin natin? Let us look forward to God's blessing. Look forward to God's blessing. Ituon natin yung pansin natin doon sa mga pagpapala ng Diyos. This is what the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that I will certainly bless you. I will multiply your descendant beyond number, like the stars in the sky and the sand of the seashore. Your descendant will conquer the cities of their enemies. And through your descendants, all the nation of the earth will be blessed because you have obeyed it. So, napaka-importante po talaga ng obedience. Hindi lamang to isang beses na gagawin. Ito ay for the lifetime. Okay? So, dito, makikita natin yung bagay na why we can look
forward to God's blessing. Bakit nga ba? No? So, makikita natin na si Abraham received. No? Tinanggap niya. Genesis 22 verse 12. Ito po ay nagpapatunay ng approval ng Diyos kay Abraham. Ano pa? Siya po ay natawag o nabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At sa pamamagitan niya, ni-renew yung mga promises that was buried na, no? At ano pa yung makikita natin? A deeper love for God. A deeper love for God. So, basahin po natin ito. God never wastes suffering. He transformed it into glory. God never wastes suffering. He transformed it into glory. Now, yung temptation ni Abraham at Isaac, lalo na kay Abraham, remember, ang tagal nilang ipinanalangin. No? At nung naroroon na, palaki na, saka pa sinubok siya ng Diyos. At yung pagsubok na yon ay ang pag-alay kay Isaac. No? Subalit sa biyaya ng Diyos, hindi po yun natuloy. Okay, tuloy tayo. So ano yung final takeaway natin? No? Ang final takeaway natin, tatlong bagay. Faith is tested to be trusted. Kailangan yung pananalig ay natetest para masabing katiwa-tiwala. Pangalawang puntos is God provides. God glorifies and God blesses through trials. So si Jehovah Jireh, the Lord will provide. So ganun nga mga kapatid, no? God provides, God glorifies, and God bless through trials. So nawa makita ho natin na yung ating mga trials ay hindi basta balewala. Mahalaga po ito lalo na sa mga kapatid, no? So, yan po mga kapatid ang ating mensahe. Hindi ko alam kung kayo po ay nagkaroon ng refleksyon, no? Kung papaano tayo po ay talaga namang itetest ng Panginoon sa ating mga pananalig, sa ating buhay, no? Pero ang kagandahan po dito, lalo na sa istorya nitong si Abraham at Isaac, no? Nagpatuloy pa rin si Isaac at siya po ay napabilang sa mga kilalang tao. Okay? So mga kapatid, kung tayo man ay hinihingan ng Panginoon ng isa o dalawang bagay upang ialay, yan po ay hindi ko malalaman, subalit napakainam na atin pong alamin din sino pa ba ang kasama natin sa bahay, no? Okay. At sa buhay, sino-sino ba ang mga kasama natin, no? Sa bahay at sa buhay, sino mga kasama natin? Makakadepend ba tayo sa kanila? Makakadepend ba tayo sa kabuhayan sa kanila? O tayo po ay mag-e-expect pero hindi sa tao kundi sa Diyos. No? Na-expect natin yung maaring dumating na test, no? Testing, ah, yung mga hindi natin inaasahan, no? Nagkaroon na ho ba kayo ng tinatawag na matitinding pagpili, pagsubok? Maaari niyong ilagay dyan sa comment section, no? Kayo po ba ay nakaranas na
to look forward to God's blessing, 'no, yung ina-anticipate mo na pagpapalain ka ng Diyos, 'no. Ayan po ay may mga panahon at pagkakataon na makakaranas tayo ng ganoon, 'no, na para bang pinagsakloban na tayo ng langit. So, sige po, hindi ko alam kung may napulot kayo sa ating pinag-aralan ngayong gabi na ito, 'no. Yung pinag-aralan natin ay patungkol sa trusting God in the impossible. Trusting God in the impossible. Nagtitiwala ho ba tayo sa Diyos sa panahon na ito na tayo po ay distracted? Nagtitiwala ho ba tayo sa Diyos, 'no, na kahit may mga pagkakataon na para bang ang hirap ng kanyang pinagagawa, 'no? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos na gustong-gusto niya na pagpalain tayo? So, tingnan po natin, 'no? Hindi ko bibigyan ng conclusion ngayong gabi na ito. Patuloy po kayo bilang mga adults Christian na magsaliksik ng salita ng Diyos. Okay, so dadako po tayo sa mga prayer request, 'no? Si Ate Ruby, pa-pray po pastor na sana matanggap ang anak ko sa mga ina-applyan po niyang trabaho. Yan, nawa, 'no? So, may pasasalamat din, sabi ni Ate Isabel, "Salamat Panginoon dahil nakalabas na po ng ICU ang pamangkin kong si Gleserio Gumatay Jr. after ng rehab." Okay? So, Ate Princess, magandang gabi po sa inyo at nawa ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo Jesus ang sumayo at sa iyong pamilya sa panahon na ito ng pagyao ng inyong mahal sa buhay. Ganon din po ang aking pina pinapabatid nais ipabatid ah, sa aking asawa, 'no, condolence sa pagyao ng inyong kuya, sa pagyao ni Kuya Nark sa lahat ng aking mga in-laws. Ako po ay nakikiramay. Okay, sige po, salamat po. Tayo po ay manalangin na, mga kapatid. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, sa iyong mga kamay, amin pong inilalagak ang aming sarili. Panginoon, huwag niyo nga po kaming tulutang mapahamak, O Diyos. Huwag niyo pong tulutan kami, Panginoon, na dumako sa tukso, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo na bigyan kami ng kalakasan. Kalakasan mula sa iyo, Panginoon, mula sa mga pangako mo, Panginoon. Ito po ay magbigay sa amin, O Diyos, ng panibagong sigla. Nawa, gabayan niyo po ang bawat isa, na katulad po ni Abraham, na piliin naming magtiwala at maniwala sa iyo, higit, Panginoon, sa aming sitwasyon. Dinadalangin ko po, O Diyos, na tulungan niyo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, to trust in you even in times of trials. Kung
impossible man ang sitwasyon, O Lord, patuloy kaming magtitiwala dahil all things are possible sa iyo. Panginoon, pinapanalangin po namin, O Diyos, ah, ang pagpasok o paghahanap ng work na ng anak ni Sister Maan, O Lord. Kayo po ang Diyos na mag-provide, magbukas ng pintuan para sa kanya. Ganon din po sa husband niya, Panginoon, palakasin niyo po. At sa lahat ng pangangailangan nila, Panginoon, kayo po ang mag-provide. Pinapanalangin namin, Panginoon, maging ang ate May, O Lord, na palakasin niyo po yung kanyang pangangatawan at sa lahat ng kanyang pangangailangan, kayo po ang tumugon at gumabay, O Lord. Panginoon, pinapanalangin din namin, O Diyos, ang pagkilos mo, O Lord, sa buong pamilya nila Ate Princess. ah, sa pagyao at paglisan ng kanilang haligi ng tahanan, patatagin niyo po sila, Panginoon. Patatagin niyo po ang buhay nila, O Lord. At pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran ng mga may sakit at karamdaman, na kayo po ang magpagaling, O Diyos. Sa mga may anak na pinapaaral, kayo po ang magbigay ng talino, magbigay ng lakas upang makapagpatuloy, O Diyos. Panginoon, patuloy ka na kumilos sa buhay ng bawat isa na narito, nakasama namin online, O Lord. Kayo ang nakababatid ng lahat ng pangangailangan, Panginoon, maging sa mga dokumento, maging sa trabaho, sa pamilya, Panginoon, tugunan ninyo po. You will provide, O Lord, kasi kayo ang Jehovah Jireh namin. Panginoon, maging sa church, we pray for your grace, mercy, and favor. Pagpalain niyo nga po, O Diyos, ang mga gawain ngayon, weekend sa Taoyuan, sa Hualien, sa Taife, O Lord. Panginoon, ibuhos niyo po yung biyaya ninyo. Kayo po ang gumawa ng himala, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Mabuksan ang mata ng bawat isa, makilala ka ng lubusan. Patuloy kayo, Panginoon, ang magdala ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Pinapanalangin din, Panginoon, patuloy ang aming bayan na iyo nga pong kahabagan. Bigyan niyo kami ng mga pinuno na nagmamahal sa iyo, na may kakayanan, O Diyos, at talino, Panginoon. Pagharian niyo nga po ang bayang Pilipinas. Pagpalain niyo rin po itong bansang Taiwan na patuloy itong maging malaya, at sa iyo, Panginoon, ay aasa kami. We will look forward to your blessing, O Lord. Gaya ng pag-look forward ni Abraham sa pagpapala na mula sa iyo. We will say, Panginoon, that you are our provider, O Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga panalangin hindi po nasambit. Kayo po ang tumugon sa panalangin ng bawat isa. At sa iyo po, maingat pong ibabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila. Panginoon, nawa, Panginoon, kahabagan niyo kami na magkaroon kami, Panginoon, ng pananaw na katulad ng aming nabasa sa gabing ito tungkol kay Abraham, na manalig manampalataya
Panginoon, sa iyo, to trust in you in the impossible, O Lord. And we know, Lord, yung bagay na ito ay mag-glorify sa iyo. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa. Nawa ang banal na Espiritu ang patuloy pong magbukas at gumabay sa amin at ang kapayapaan ni Kristo Jesus ay maghari sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus po ang aking samot dalangin. Amen and amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Diyos at nakaraos tayo. At nawa ay may napulot po kayo dito sa very familiar na na istorya, no? At dito nga po atin pong tinatalakay na napakainam that let us focus on the promises not explanation, no? Si Abraham, no, he trusted God's promises even when the commands seem unreasonable. Para bang unreasonable yung ano niya eh, yung kanyang sitwasyon, di ba? Kaya mga kapatid, kung tayo man ay napupunta sa kalalagayan na parang imposible na. Let us focus on the promises, not explanation, no? Yeah. No? Tapos, depend on God's provision. Yun, di ba? Let us always depend on God's provision and look forward to God's blessing. Yun yung faith natin eh. Alam natin na may mga pagkakataon na para bang wala na, no? Pero sa katapatan ng Diyos, meron pa. So yun lamang po. Ah, samahan tayo ng Diyos. Samahan tayo ng Diyos. Huwag tayong matakot na sumunod sa Diyos. So magandang gabi. Magandang gabi po Ate Lucy. Magandang gabi Kuya Joel. No? Nakita ko si Kuya Joel dito. Joel Erader, no? Magandang gabi Ate Jenna, Ate Andrea. So, God bless po. God bless po Ate Jacqueline, Ate Penny. Okay, hindi perpekto ang buhay natin, pero sa panahon na yon, lagi nating makikita na yung time na parang wala, God will provide. God will provide. God bless po. See you, Lord willing, next week.